Good morning, DXN! Good morning, DXN World! Muli ako pang inyong lingkod, DXN Mami Karen. At today, mga partner, may kasama akong gwapong-gwapo. At talaga namang isa to sa hinahangaan ko noong nag-uumpisa pa lang ako sa DXN business. At syempre, hindi ko na patatagalin. Ayan. So, si Upline Aris Monleon. So, good morning, Upline. Ay, good morning. Ayan. Talagang ito yung bata noon na siyempre, nung nagsimula kami, nakita kami doon sa Pasay. At siya yung napakasipag. No? Na talagang nakita ko na may mangyayari sa ginagawa niya. Kaya dahil sa galing at tiyaga niya, napagdaanan niya yung mga sacrifice, no? Mga discouragement na na-encounter niya, at yun ang naging puhunan kung bakit siya matatag ngayon at nagkaroon siya ng resulta. No? Kaya proud na proud ako sa tao na to kasi ang laki ng pinagbago niya. No? Dati nahiyain, Sobra. tapos hindi siya makapagsalita sa harap ng mga tao. Ngayon, grabe. Hindi siya nagsasalita pag kakonti. Ang gusto niya ay marami. Yan. Para maraming tao na pagkanaronan, magbago ang buhay at matulungan pagdating sa kalusugan. Yes. Kaya ako, bilang isang distributor ng company ng DXN, nagsimula din tayo na walang alam. Kasama kong traffic enforcer before, masipag sa trabaho. Ang goal sa pamilya ay magbago ang buhay nila. Kapag tapos ng pag-aaral, ang priority ko sa mga anak ko at good news, no? Dahil sa DXN, nakapagpatapos ako ng mga anak ko, may mga trabaho na sila. Dahil sila ay 5, dalawang college ako ngayon. Patuloy pa rin na talagang nagkatyaga, talagang sumusuko na para sa kinabukasan ng anak ko at naway makapagpatapos din sila lahat. Yun. So grabe no, Apply, maputol kita no. Nagulat ako doon na. Ngayon ko lang nalaman, 5 pala yun. So ilan na po yung nakagraduate? Bali, 2 na. Alos yung isa kasi medyo naagal ng part-time kaya pero sana sila. Pero gano'n naman, nagpapasalamat pa rin ako. Yun, at ang maganda nun, dahil yan sa DXN. Yes. No? Wow, grabe. Isa nagtatrabaho na sa posto. Wow. Isa ay mariyar na dito sa momento. Ay, wow. So, Apply, balikan natin ng konti. Yung kwento mo sa pag-DXN mo para ibahagi din natin sa ating mga viewers na nanonood ngayon kung paano nga bang isang Aris Monleon ay na-invite sa DXN. Ay, grabe yun. Hindi ganun madali talaga na pagtagumpayan ng isang larangan na ginagawa namin. Siguro dahil kung hindi tayo sa training at ang may paborong subject is NDT, yan yung nagpatatag sa akin at talagang humanga ako sa mga taong walang-wala at nakita ko yung sarili ko sa kanila na sabi ko kung nagawa nila, magagawa ko rin. So yung kwento naman kung paano ka napunta sa DXN, yun yung parang exciting part eh. Kasi yun yung umpisa eh. Ay, diba? Grabe ang nangyari nung time na ako in-invite dito, syempre bilang isang empleyado ng company, mahirap maniwala sa tao na lalo na kapag nakita mo siya na walang-wala rin. No? Pero dumating sa punto na ang nangyari, araw-araw kami magkasama sa field, no? Kasi magkasama kami sa area nung naging sa akin. Tinikwentuhan niya ako about sa mga negosyo. Kaya lang hindi ko siya pinapansin dahil sa sobrang stress ko, sa hirap ng buhay, no? Sa financial. Kaya parang nagkikwento lang siya, pero papasok ko labas tayo sa kabila. Hanggang sa dumating yung time pag Sabado, pasok kami. Pumupunta siya sa office ng DXN. At pagdating ng Monday,
ipinapakita sa akin yung mga isang papel na may mga pangalan. No? Na kung saan tawag doon pala doon recap. No? Ngayon, nakikita ko, 4, tapos sumunod na 6 na, naging 10. Hanggang madami. At ang nakita ko doon, sabi ko, ano kaya to? No? Hanggang sa napilitan ako na sabi niya sa akin, sige, gusto mo malaman, sama ka sa akin, no? Sa Ortigas dati. Kaya nakarating ako sa Ortigas, at doon nakinig ako na ang totoo niyan, wala pang ako pumasahe pagpunta ko doon. Pag nung nakikinig ako at umaalis siya, pinagmamasdan ko siya, nakatingin ako sa kanya, na baka kasi dumating yung time na iwan niya ako, wala akong pumasahe pa ako. No? Kaya sabi niya sa akin, makinig ka lang, ako nang bahala sa'yo. Kaya yun, nag-focus ako sa pakikinig, although ganda ng topic, no? Grade 1 yung speaker, at pinakita yung kanyang income, no? Na hindi ko akalain na meron palang ganong income. Na akala ko, yung income mo sa Makati, yun lang yung nakikita ko, kaya hindi ako naniniwala na may kumikita ng ganong kalaki. Na lalo na, hindi nakatapos. Kaya parang sa akin, no, naramdam mo sarili ko, kahit pa paano, nakatugtog naman ako ng kuleyo, pero hindi naman ako kumikita ng ganong kalaki. No? Kaya, sa madaling sabi, natapos yung training, ang naiintindihan ko lang doon yung income. Kasi doon talaga yung focus ko, na gusto ko talaga magkaroon ng extra na income. Dahil sobrang dami kong utang. Grabe, no? Nakasang ba yung ko? 5 taon na hindi mo nawaan dito. Puro ako utang kusino, labunisa. Kaya pag sweldo, yung naniningil nasa gate, at pag nakita ko nasa gate, hindi ako lumalabas kasi masisingil ako. Kaya sabi ng gwardiya, tinatawag ko rin sa gwardiya namin na kung umalis na yung naniningil, sabi niya, sir, hindi eh. Bakit? Kasi hinihintay ka. Naku, sabi ko pa hindi ako makatanggi. Kaya naman sa punto na grabe. Nung nalaman ko na ganun pala yung feeling kitain sa BSM, alam niyo po, mula noon, binalik-balikan mo siya na. Wow. No? Actually, apply, no, marami ang makaka-relate pagdating sa ganyan na may trabaho and then baon sa utang, hindi nakahawakan yung ATM. Marami ang ganyang mga senaryo eh. So, eto pala yung sagot para sa mga taong baon sa utang, problemado sa pera. Kasi yung iba sinasabi, wala akong pera eh. Gusto ko sana kaso wala akong pera. Pero, mali yung mindset. Kasi eto dapat yung maging sagot na, uy, wala akong pera, kailangan ko yan. Tama ba? Yes, no? Dalawa kasi pumapalong sa DSM. Ang sabi nila, wala akong pera, wala akong puhunan. Pag tinanong mo naman yung taong matindi ang problema sa pera, pag tinanong niya, bakit ka nag-DSM? Kasi wala akong pera. Yes. Gusto ko magka-pera. Yes. Kaya, pag may gusto, may paraan. Maraming no? paraan. Kaya, lumalabas kasi ang kaparaanan kapag ikaw yung tao na talagang sagad na sa utang. Yes. Isa naman, utang ka ng umutang, baon ka na talaga, hindi mo alam kung saan ka bubunod, pagbayad sa kanila, nagtatago ka na lang, nag-aalibay ka na lang. Kaya alam niyo po, ang ginawa ko lang sa idea na nalaman ko sa DSM, sinimulan ko sa akin para malaman ko talagang totoo, upit sa akin, yung sinasabi nila. Kaya nilabas ko yung aking lakas ng loob. Tinanggal ko yung hiya. Eh sabi ko walang mangyayari. Unang-una, ako ang bubuhay ng pamilya ko. Ako ang magpapara sa mga anak ko. Kahit na may kaya yung mga kapatid mo, hindi naman sila tutulong sa'yo, pagpus ito pa rin naman nagatutusyon. Kaya yun yung nakita ko na paraan para ilabas ko yung potential ko. Alam niyo po, nagsimula ako magdikit ng kape, nagbahay-bahay ako, at ang maganda doon nagsimula na may nakilala ako, mayroong hindi naniwala, may naniwala. Pero ang good news doon, na sa ginagawa ko na yun, hindi ko kalain na magkakaroon pala resulta. Yes. At yung mga naniwala sa akin, yun yung mga tao, nakatulad ko rin yung mindset. Na gusto rin baguhin yung buhay niya. At ngayon, kumikita na. Yes. Yun yung pinakamasarap dun eh. Yun yung pinakamasarap. Oh, yung ma-invite mo, kumita. Na yung ma-invite mo, nagka-coaching na, yes. At makapagpaaral na naman po, engineer. Yun, wow. Kasi one of my invite dito ay bayaw ko. Grabe ang kanyang mga anak, no? Talagang
professional na. Oh, grabe. Kaya, Nang dahil sa DXN. Eto na nga, Upline. Yung pang-pinali na tanong ko sa'yo is, para baka sakali meron din tayong viewer na same scenario, iba man yung naging trabaho nila or kung ano man yung sitwasyon nila sa ngayon, pero baka sakali maisip nila na, uy, baka pwede rin sa akin yan. No? So, baka makatulong din tayo sa ating mga viewer. Kung noong, balikan natin ng konti yung nagtatrabaho ka pa noon as traffic enforcer, and then yung ngayon as DXN businessman ka na, kung hindi ka kaya ng DXN, ano kaya ang buhay na meron kayo ngayon ng pamilya? Bali, grabe ganda naman niya. Mga partner, kung hindi ako ng DXN, unang-una, hindi ko alam kung anong tsura ko ngayon. Kasi nung ako nasa trabaho ko, sobrang pinto. Talagang yung edad ko, malayo, no? Na kung saan, madali kang tumanda. Yung sa trabaho niya kasi sobrang stress ka. Stress, pagod. At siyempre, hindi ko alam kung paano ko mag-aralin yung mga anak ko. No? Lalo sabay-sabay sila. Grabe nagsabay-sabay sila, 3 college. No? Tapos 2 high school. No? Kaya, hindi ko alam na doon sa trabaho ko na yun, kung sila ay matututos sa pag-aaral. At hindi ko rin alam kung naandito pa rin ako sa Manila, kung ako hindi nag-DXN. Kasi sa hirap ng buhay, no? Unang-una, mapahang ka. Tapos, sabi nga natin, ako lang yung katrabaho. No? Baka ngayon, nasa provision na rin ako. Nagtatanong ng mga kamote. No? Kaya nung nag-DXN ako, naiba yung takbo ng mindset ko. At malaking tulong sa akin. Kasi, yung kinikot ako dati, no, sa trabaho ko, na 10,000 lang. No? So, wala pa siguro. Times 4. Wow! Kaya yun yung pinakamasarap na hindi ko akalain. Nasa pamagin ka ng DXN, tatrabuhin mo, gugulin mo talaga, ipopokus mo, sakripisyo, pero hindi habang buhay na naman trabaho. Kasi pag nakapag-build ka ng network dito, nakapag-build ka ng mga kaibigan mo na kumikita rin dito, yun yung time na malilis na ipot. Kasi ang network magiging namin is proper duplication. No? Kaya pag magaling yung na-invite mo, plus factor yun. Kasi bakit? Lalaki network. Kaya hindi pwede kang kumita ng 50 hanggat walang kumita ng 30 sa ilalim mo, 40 sa ilalim mo, or mas higit pa yung kinikita na grupo ilalim mo. Kasi meron akong grupo dito, ang income niya umabot ng 67,000. Wow, grabe. Under sa sanin mo. Under sa ilalim ko siya. Na kung saan napakasipag niya. Grabe. Hindi negosyo. So, Upline, hindi totoo yung nauna ka na kasi dyan kaya ikaw yung mayaman. Totoo. Oo, diba? Kaya, alam mo na yung system. Alam mo yung system dito. Grabe. No? Hindi mo kayang kontrolin. Kasi mas maliw siya sa'yo. Oo. Yun yung ano. Yung pinakamasarap. Oo. Tsaka ang sarap sa feeling, di ba, Upline, na ikaw yung nag-invite sa kanya, ikaw yung nagdala sa kanya dito, and then mas malaki yung kita niya kaysa sa'yo. Di ba? Mas masarap sa pakaramdam. Kasi talagang, uy, natulungan ko siya. Grabe, mga partner. Actually, ano siya, pang third level ko. Oh, wow. Pero yung nasa taas niya is kumikilang tayo. Maganda. Siguro mga 40 or basta gano'n. Ang laki malaki pa rin yun. Kasi hindi mo naman hindi tayo sa labas ko. Oo, grabe. Kaya so, dito mga partner, sipagan mo lang. Yun. Maniwala ka lang sa nag-invite sa'yo. Yes. Maniwala ka lang sa kanya. No, bakit? Siya yung magsisimula na mag-guide sa'yo. Pag marunong ka na rito, maniniwala din yung tao may invite sa'yo. At the same time, pag lumaki ka, kumita ka, kikita rin sila. Yes. Tulungan mo lang yung nasa ilalim na kumita. Kasi darating ang time, pag kumita na sila, hindi sila ayaw. Yes, magpapatuloy sila. At ang network mo dito, habang buhay. Kasi future to. Future yung nakalaan dito. Kasi bakit ko nasabi yun? No? 5 anak ko. Pero nagdalawa na yung asawa sa kanila. Na kung saan, hindi natin alam. No? Na pag dumating yung time, may pera na sila. Pag wala kang pera, hindi ko alam kung bibigyan.
Pero sa DXM, hindi ka pangamba. Yes. Bakit? Kahit pagkasawa anak mo, Oo. iwan ka nila, may pera ka. May pera ka. At naniniwala ko, hindi ko nila iwan. Yun. Kasi bakit may pera ka? Ayun. Yun yung pinakawalan. Oh, grabe diba? Grabe, oh. Kaya naman mga partner, no, ito yung isa lang sa kwento ng napakaraming kwento sa DXN. At ito ay totoong kwento, hindi kwentong barbero. Hindi kwento sa kanto, kundi ito totoong buhay. Totoong kwento na isang Aris Manleon. Maraming salamat kay Aris. At syempre sa aking mga viewer, maraming salamat sa panonood, sa pagtutok. Don't forget to like, comment, and subscribe! Sa DSN, libre travel ka. Yun! Sabi yun kasi ako travel ko. Yay! Thank you. Thank you!